Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Nasa 300 pamilya nawala ng bahay sa sunog sa Santa Ana, Maynila. 4 na sospek sa pagpatay sa ABC President ng Bulacan at driver nito kinasuhan na. 143 Pilipino na nahaharap sa iba't ibang kaso sa UAE binigyan ng pardon. Sa MBC TV correspondents, higit 14 na milyong pisong halaga ng iligal na droga natagpuan ng mga mangingisda sa Bataan at Zambales. Sa MBC TV Sports, Philippine Men's Football Team wagi ng bronze medal sa King's Cup. At sa Showbiz Battle, Olivia Rodrigo nahulog sa stage habang nagko-concert sa Australia. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Tinatayang nasa 300 pamilya ang nawala ng bahay sa pagsiklab ng malaking sunog sa isang residential area sa Barangay 775 sa Santa Ana, Maynila. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, posibleng naiwan ng kandila ang dahilan ng sunog. Ang buong detalye tinutukan ni Poy Gonzales. Sumiklab ang malaking sunog sa residential area sa Radium Street, Barangay 775, Santa Ana, Maynila, umaga araw ng Martes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagmula ang sunog sa ground floor ng ikatlong palapag na bahay. Sinabi ni PAR Senior Inspector Alejandro Ramos, hepe ng arson ng BFP Manila, na iwang kandila ang sinasabing dahilan ng sunog, lalo na ang bahay na pinagmulan ng sunog ay walang kuryente. Residential type occupancy na pag-aari ni certain Lourdes. Ang sabi niya, pinutulan siya ng ilaw ng kanyang kapitbahay dahil hindi siya nakabayad. So yung means ng kanyang ginawang liwanag is kandila. So yung kandila ay nilagay niya daw po sa ilalim na hagdanan, may nakataling aso doon at kumain lang po siya ng almusal. Then, pagbalik niya to, may nagsabi sa kanya na susunog na yung bahay niya. Yan po. Yung sinabi ni certain Lourdes sa interview. At nakita niya po na laki na po, nasa kabilang bahay na po yung susunog. Tinatayang nasa humigit kumulang 100 bahay ang nasunog at nasa 300 pamilya ang nawala ng tahanan. Higit 3 milyong pisong halaga naman ng ari-arian ang natupok ng apoy na nagsimula ng alas 6:06 ng umaga, alas 8:46 nang deklarang fire under control ang sunog. Inabot ito ng ika-4 na alarma bago makontrol, makalipas ang halos 3 oras. Wala namang naiulat na nasaktan o nasagatan sa naturang sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tukoy na at sinampahan na ng kaso ang 4 na kataong sangkot sa pagpatay sa Association of Barangay Captains o ABC President na si Ramil Capistrano at driver nito. Ngunit paglilinaw ng Region 3 Police, ang mga kinasuhan ay pawang mga pinaghahanap pa rin hanggang sa ngayon. Ang iba pang detalye sa ulat ni Jackie Resyo. Nasampahan na ng reklamo ang 4 na kataong sangkot umano sa pamamaslang sa Association of Barangay Captains o ABC President ng Bulacan na si Ramil Capistrano.
Ayon kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Red Maranan, natukoy ang 2 sospek at kasabwat umano sa pagpatay kina Capistrano at ang 23 taong gulang na driver nito na si Shedrick Suarez Toribio sa Malolos City noong October 3. Kabilang sa mga kinasuhan ng Prosecutor's Office si Ulysses Pascual na isa umanong pulis na nakatalaga sa Campo Crame at Cesar Gallardo Jr. na mga rawang taga Navotas City at 2 nilang kasabwat na kinilalang sila alias Jeff at alias Lupin. Pero nilinaw ng Regional 3 Police na lahat ng mga nabanggit na kinasuhan kabilang na ang sinasabing pulis ay pawang mga pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Sa kabila ng paghahanap sa mga salarin, itinuturing naman ni Maranan na naresolba na itong misteryo sa loob ng double murder case sa pangunguna ng binuong SITG Capistrano. Matatandaang pauwi na sakay ng SUV ang mga biktima mula sa isinagawang sesyon. Sa sangguniang panlalawigan ng paulanan ng bala ang kanilang sasakyan ng mga sospek noong hapon ng October 3. Dead on the spot sina Capistrano at driver nito, habang nakaligtas naman ang 2 pang staff nito na sakay din ng SUV matapos agad makalabas at magtago sa ilalim ng sasakyan. Samantala hindi pa rin tukoy kung ano ang tunay na motibo sa naturang pamamaslang. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, viral ngayon ang video ng isang estudyante na binubuli sa Pasig. Kaugnay niyan, magsasagawa ng parallel investigation ang sangguniang panglungsod. Ayon sa pahayag ng Pasig City Government, makikipagtulungan ito sa Department of Education na siyang nangunguna sa investigasyon sa nasabing issue. Narito ang report ni Edniel Parosa. Magsasagawa ng parallel investigation ang sangguniang panlungsod ng Pasig kaugnay ng viral ngayong video ng pambubuli sa isang estudyante ng senior high school. Ito ang tugon ni Councilor Kiko Rostia matapos kumalat sa social media ang pagpapaluhod at ilang ulit na pananampal ng isang lalaki sa isang nakauniforme pang binatilyo. Makikita sa kuhang nag-iisa lamang ang biktima at napaliligiran ng grupo ng kabataang binubuyo siya para magsorry o humingi ng pasensya sa hindi malamang rason. Maririnig sa video ang isang poses na nagpapakalma sa nakaputing lalaki pero wala na isang umawat dito. Umani na ng halos 73,000 shares at higit 52,000 reactions ang post ng isang Rona May Mosquisa, bagay na ikinagalit ng maraming magulang na netizen kasama na si Dr. Tony Liachon na inilarawan ang insidente bilang kaso ng bullying. Tumanggi naman nang magbigay ng pahayag ang Sagad High School kung saan nag-aaral ang mga sangkot sa insidente. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang Pasig City Government ngayong araw at nangakong makikipag-ugnayan sa Department of Education na silang nangunguna sa investigasyon sa issue. Umapila ang LGU na itigil na muna ang pagpapakalat ng video bilang proteksyon sa mga sangkot na mag-aaral. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginawaran ng pardon ng Pangulo ng United Arab Emirates ang 143 mga Pilipino na nahaharap sa iba't ibang kaso sa nasabing bansa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makausap sa telepono kagabi si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Ang iba pang detalye sa report ni Leth Narciso. Pinatawad ng Pangulo ng United Arab Emirates ang 143 mga Pilipino na nahaharap sa iba't ibang kaso sa nasabing bansa. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Facebook account matapos makausap sa telepono kagabi si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Labis na nagpasalamat si Pangulong Marcos sa iginawad na pardon sa mga Pilipino na anya'y nagbigay ng kaluwagan ng dibdib para sa pamilya ng mga ito. Matatanda ang nitong Setyembre nagsimula ang amnesty program ng UAE kung saan nasa higit 200 Pinoy ang nag-apply para makabalik na ng Pilipinas. Magtatagal ang naturang programa hanggang sa Oktubre at 30. Kasabay nito ay pinasalamatan din ni PBBM si bin Zayed sa tulong na ipinagkaloob sa Pilipinas sa nagdaang mga bagyo at pagbaha na naranasan sa bansa. Natuwa naman si PBBM na marinig mula sa UAE President na patuloy na nangingibabaw ang galing ng mga Pinoy doon at nagbibigay ang mga ito ng positibong kontribusyon sa ekonomiya. Umaasa ang dalawang leader sa mas malakas pang partnership ng Pilipinas at UAE sa mga susunod pang taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Iginiit naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na hindi hindi nila tinatanggihan ang mga proyektong inendorso ng Office of the Vice President o OVP. Ito'y matapos questionin sa Senate budget hearing ang pagkakaroon ng mga programa ng OVP kahit na karaniwan na itong ipinatutupad ng iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD. Ang iba pang detalye ihahatid ni Kyle Bulyas. Iginiit ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na hindi nila tinatanggihan ang mga proyektong ine-endorso sa kanila ng Office of the Vice President. Sa programang 2x2, sinabi ni Gatchalian na wala naman umanong natatandaan si DSWD Community Engagement Assistant Secretary Ulysses Aguilar na may pagkakataong inisnab nila ang OVP. Kasi sa pagkakaalam naman namin, lahat ng nire-refer sa amin, malugod naming pinoprocess. At yun nga, nakausap niya yung isang director doon sa kabilang side, sa Office of the Vice President, si Director Norman. I think operations siya. At sabi nga ni Director Norman na hindi rin niya alam yung tinutukoy kasi sa pagkakaalam niya, lahat ng rine-refer na naman nila sa amin, tinatanggap namin at pinoprocess namin. Dahil dito, nangako si Gatchalian sa Senate hearing sa proposed budget ng DSWD na isusumitin nila ang screenshot ng pag-uusap ni Aguilar at ng OVP. Bukod dito, magbibigay rin anya sila ng kopya ng plake na natanggap nila galing mismo sa tanggapan ng ikalawang Pangulo na kumikilala sa DSWD bilang kanilang valuable partner. Matatanda ang kinwestiyon sa Senate budget hearing noon ang pagkakaroon ng mga programa ng OVP kahit na karaniwan na itong ipinatutupad ng iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD. Dito na sinabi ni Vice President Sara Duterte na pinupolitiko umano ang ayudang ipinamimigay sa mga Pilipino. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng football, matagumpay na na-secure ng Pilipinas ang bronze medal sa 50th Kings Cup na ginanap sa Thailand. Nakapagtala ng 3-0 win ang Philippine men's football team para dominahin ang koponan ng Tajikistan. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Dinomina ng Philippine men's national football team ang Tajikistan with 3-0 score para tuluyang makuha ang bronze medal sa 50th Kings Cup sa Thailand kagabi. Ang 3 goals ng Pilipinas ay mula kina Garrett Holtman, Jefferson Tabinas at Zico Bailey sa second half para tuluyang maibigay sa kanilang bagong head coach na si Albert Capellas ang unang panalo. Binasag ni Holtman ang scoreless deadlock ng Pilipinas sa 47th minute ng laro with powerful left-footed strikes sa labas ng penalty box. Sa 58th minute, nakuha ni Tabinas ang ikalawang goal ng Nationals at tuluyan na ring nasecure ni Bailey ang ikatlo at huling goal para sa Pilipinas. Una nang sinabi ni Coach Capellas na malaki ang tiwala nito sa koponan at naniniwalang kaya pang higitan ng team ang laro nito sa susunod na laban. Sa aming pagbabalik, Taguig Stallions wagi kontra MSW Mavericks sa Week 4 ng SBA. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Philippine Marines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard at mga kaalyadong bansa sasabak sa exercise Kamandag. Mga kandidato namang pro-China tagilid sa mga Pinoy ayon sa isang survey. Sa MBC TV Sports, Taguig Stallions wagi kontra MSW Mavericks sa Week 4 ng SBA. At sa Showbiz Spotted, gabi ng lagim ng DZRH drama, mapakikinggan na sa Spotify. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sasabak sa 10 araw na exercise kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o kamandag
ang Philippine Marines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga kaalyadong bansa na nagsimula na rin ngayong araw. Ang buong detalye nagbabalik si Edniel Parosa. Umarangkada ng 10 araw na exercise kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o exercise kamandag na pangungunahan ng Philippine Marine Corps kasama ang mga kaalyado nitong puwersa mula sa 8 iba pang bansa. Magsisimula ngayong araw ang pagsasanay ng hindi bababa sa 2,351 na kalahok mula sa Pilipinas, Estados Unidos, South Korea, Japan, United Kingdom, Australia, France, Thailand at Indonesia. Ayon sa PMC, sasalang sa kamandag ang 150 miyembro ng kanilang elite force, Marine Reservists at mga tauhan mula sa pambansang pulisya at Philippine Coast Guard. Nakatutok ang isasagawang drill sa ilang Special Operations at Coastal Defense Capability Exercise sa Northern Luzon, Central Luzon at tapat ng West Command Operational Area. Kabilang dito ang ilang live fire exercise sa Ilocos Norte, maging raid, assault at counter-landing drill sa Palawan. Bahagi ang exercise kamandag na mga serye ng aktibidad na napagkasundoan ng Mutual Defense Board Security Engagement Board ng Alyansang Pilipinas at Amerika. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing hindi nila susuportahan ang mga kandidatong mas kumakampi sa China sa issue ng West Philippine Sea. Batay ito sa resulta ng survey ng Pulse Asia kung saan 73% sa kanila ang nagsabing hindi nila susuportahan ang pro-China candidates sa May 2025. 5% lamang ng mga Pilipino ang nagsabing nais pa rin nilang suportahan ang mga pro-China na kandidato habang 23% ang hindi matukoy kung susuporta sila o hindi sa mga pro-China candidates. 1,300 respondents ang tinanong kaugnay ng pagsuporta nila sa mga kandidato sa 2025 midterm elections. Inaantabayan na naman ang magiging desisyon ng Korte sa hiling ng Senado na padaluhin ang nakakulong na religious leader na si Apollo Kibuloy sa October 23. Sumulat ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ni Senator Risa Ontiveros sa hukuman upang payagan ang presensya sa pagdinig ng pastor. Ang Pasig RTC ang may hawak sa kasong qualified human trafficking kay Kibuloy, habang Quezon RTC naman ang sa child and sexual abuse. Bukod kay Kibuloy, hiniling din ng komite sa Pasig City Court ang pagdalo sa Senate hearing ng mga kapwa-akusado ni Kibuloy na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes. Pilipinas, sa ating ulat panahon ngayong Martes, bumubugso pa rin ang easterly so ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdadala ito ng mga kalat-kalat na pagulan na may pagkulog at pagkidlat, partikular sa mga probinsya ng Isabela, Aurora at Quezon. Habang fair weather condition naman hanggang ngayong tanghali ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan. Ang maximum temperatures nga natin ngayong araw ay naglalaro sa mainit na 32 to 33 degrees Celsius. Pero hindi pa rin inaalis ang mataas na tsansa ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Wala ring nakataas na gale warnings anumang baybay ng ating bansa, kaya ligtas na makakapamalaot ang lahat ng sasakyang pandagat. Batay sa pinakahuling satellite image ng Pag-asa, wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at palibot ng ating Philippine Area of Responsibility. At tinatayang magpapatuloy ito at least for the next 2 to 3 days. Samantala, lulubog naman si Haring Araw mamayang 5:36 ng hapon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iginit naman sa Commission on Audit o COA ang full audit investigation sa Oplan Double Barrel na ipinatupad ng nagdaang Duterte administration. Ayon sa isang kongresista, ang perang nagastos sa umano'y reward system sa war on drugs ay misuse funds at may tuturing na Oplan pork barrel. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Regunan.
Dapat magsagawa ng full audit and investigation ang Commission on Audit sa Oplan Double Barrel na ipinatupad ng nagdaang Duterte administration. Ginawa ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang rekomendasyon matapos kumpirmahin ni dating PCSO General Manager Royina Garma ang reward system sa PNP sa bawat mapapatay sa war on drugs. Ayon kay Brosas, nakababahalang ibinulgar ni Garma at dahil malaking pera ang nagastos sa reward system, ito ay misuse of funds kung saan ang Oplan Double Barrel ay maituturing na Oplan Pork Barrel. Sabi ni Brosas, dapat alamin din ang posibleng money laundering at iba pang mga anomalya para mapondohan ang war on drugs. Gate ni Brosas, karapatan ng taxpayers na malaman kung nagamit ba ang buwis para pondohan ang reward system at iba pang mga illegal financial activities para palabasin na sakop ito ng law enforcement. Sa investigasyon ng Quad Committee sa issue ng EJ case, sinabi ni Brosas, muling nabigyan ng pag-asa ang pamilya ng mga biktima na makamit ang hustisya matapos ang ilang taon na pananahimik. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nakiusap naman si Senator Christopher Bongo na huwag sayangin ang magandang resulta ng drug war sa ilalim na nagdaang Duterte administration. Ito ang pahayag ng senador sa gitna ng investigasyon ng House Quad Committee hinggil sa extrajudicial killings. Ayon kay Senator Go, hindi na raw dapat hayaang makabalik ang iligal na droga sa bansa. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Nakiusap si Senador Christopher Bongo na huwag sayangin ang magandang accomplishment ng drug war na ikinasa ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng investigasyon ng House Quad Committee hinggil sa madugong drug war. Babala ni Go ay huwag hayaan na makabalik ang iligal na droga at muling lumakas ang loob ng mga drug lord dahil kung mangyari ito ay babalik na naman ang katiwalian at mga krimen. Giit ng senador na natili ang mataas na trust rating ng administrasyon ni Duterte hanggang natapos ang kanyang termino na nakasentro sa kampanya laban sa iligal na droga. Hanggang natapos ang termino ni dating Pangulong Duterte na natili sa 87% trust rating nito kumpara umano sa ibang naging Pangulo ng bansa. Naunang pinasinungalingan ni Go ang umano'y reward system sa kampanya laban sa iligal na droga alinsunod sa pagbubulgar ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Sa pagdinig ng House Quad Committee, nadiin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Go at Senator Ronald Bato de la Rosa sa madugong kampanya laban sa illegal drugs. Alam niyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suwak sa nalalapit na Halloween, maghahasik na rin ng katatakutan sa Spotify ang DZRH drama. Simula kasi nitong October 14, opisyal nang inilunsad ang Gabi ng Lagim podcast, tampok ang mga batikang radio drama actors ng DZRH. Narito ang aking report. Mula radyo, naganap na nga ang crossover ng DZRH drama sa Spotify. Simula kasi nitong October 14, mapapakinggan na rin ang mga kahindik-hindik at makapanindig balahibong kwento ng kababalaghan tampok ang Pinoy horror story na Gabi ng Lagim sa podcast. Magandang gabi, kaibigan. At para sa first episode, mapapakinggan dito ang higit 55 minutong kwento ng anak ng maligno na pinagbibidahan ng mga batikang radio drama actor ng DZRH. Iikot ito sa kwento ni Andoy at ng kanyang mga kaibigang sina Diana at Chris kung saan ang dati masayang pagkakaibigan ng tatlo ay magkakalamat dahil sa pag-ibig at katotohanang bumabalot sa pagkatao ng bida.
Maugunita na kasabay ng pagdiriwang ng DZRH sa 85th anniversary nito noong Hulyo, live na nagtanghalang DZRH radio drama actors hatid ang kwentong Ito ang Aking Buhay. Kung saan isa nga sa mga bumida rito ang voice actor na si Mr. Phil Cruz na bahagi na ng DZRH drama mula pa noong 1979. Gayon din ang veteran radio drama actress na si Miss Rosana Villegas at Mr. Jerry Mutya na siya namang kinabibiliban sa mano-mano nitong paggawa ng sound effects. Samantala, bukod sa radyo at ngayon podcast sa Spotify, mapapakinggan din ang iba pang kwentong hatid ng DZRH drama sa YouTube na humahakot ng libo-libong views. At sa aking pagbabalik, naku, Olivia Rodrigo nahulog sa stage habang nag-concert sa Australia. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos nanawagan ng mas pinaigting na hakbang upang maibsan ang matinding epekto ng kalamidad. Sa MBC TV correspondent, 7 anyos na bata sugatan matapos mabangga ng motorsiklo sa Pangasinan. Sa Hoy, bawal yan, parusa sa grooming at kung ano ito. Alamin sa MBC TV Sports Taguig Stallions, wagi kontra MSW Mavericks sa Week 4 ng SBA. At sa Showbiz Spotted, Olivia Rodrigo nahulog sa stage habang nagko-concert sa Australia. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos na mas paigtingin ang mga hakbang upang maibsan ang matinding epekto ng kalamidad. Kasabay ito ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na ginaganap ngayon sa bansa. Ang buong detalye iatid sa atin ni Rose Babiera. Isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapaigting ng mga aksyon bilang tugon sa mga kalamidad at mga epekto nito sa 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction o AMPC-DRR. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang disaster risk reduction at mitigasyon ng climate change ay mga aspeto na dapat tutukan sa pagharap sa kinabukasan. Kaya nararapat aniya na patuloy na magtulungan ng mga bansa tungo sa isang disaster-resilient na rehiyon sa Asia-Pacific. Layo ng AMPC-DRR na magbalangkas ng plano at tukuyin ang mga paraan upang maiwasan at bawasan ang mga tinatawag na disaster risk at losses. Ayon kay PBBM, sa pamamagitan ng pagpupulong na ito, magkakaroon ng pagkakataon na mas mapalakas ang kolaborasyon sa pagitan ng mga bansa, kasabay ng pagtukoy sa mga makabagong paraan sa pagtugon sa mga kalamidad. Gayon din ang pagsusulong na gawing accessible ang budget ng disaster risk reduction effort ng pamahalaan. Kasabay nito, nakipagpulong din ang Pangulo kay Malaysia's Deputy Prime Minister and Minister for Rural and Regional Development Ahmad Zahid bin Hamidi. Sa ginanap na courtesy call, sinabi ni Prime Minister Hamidi na mayroong special group ang Malaysia na tinatawag nilang Smart Group. Plano nila itong ipadala sa Pilipinas bilang tulong sa bansa tuwing may bagyo o sakuna. Pinasalamatan naman ni PBBM ang tulong at inisyatibong ito at sinabi na handa itong tanggapin ng Pilipinas sa panahong kailanganin ito ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napabilang ang Trabaho Party List sa listahan ng mga pangunahing pinagpipilian o top choices ng taong bayan. Ayon sa survey, nasa ika-21 pwesto ang partido na may tinatayang 1 milyong Pilipinong sumusuporta sa kanilang panawagan para sa mas mataas na sahod at karagdagang benepisyo ng mga manggagawa. Ang buong detalye, nagbabalik si Edniel Parosa. Sa gitna ng patuloy na panawagan para sa mas mataas na sahod at karagdagang benepisyo, ang Trabaho Party List ay kinikilala bilang isa sa mga pangunahing pagpipilian ng taong bayan. Batay sa survey na isinagawa mula June 23 hanggang Hulyo 1, kasamang Trabaho Party List sa higit 20 party list groups na tumatanggap ng malakas na suporta mula sa mga botante bilang paghahanda sa darating na halalan sa 2025.
Ang Trabaho Party List ay nasa ika-21 pwesto sa survey na may tinatayang 1 milyong Pilipinong taga-suporta sa kanilang advokasya para sa siguradong trabaho at kabuhayan. Higit sa pagtaas ng sahod, layunin ng Trabaho Party List na mapahusay ang kalidad ng pamumuhay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng iba't ibang non-wage benefits. Ayon sa grupo, hindi sapat na umasa lamang sa wage increase upang masigurong matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Bilang pangmatagalang solusyon, binigyang diin ng Trabaho Party List ang kahalagahan ng pagpapalakas sa ekonomiya, pagikayap ng mas maraming investor at pagsanay sa mga skilled worker. Dagdag pa rito, binigyang diin ng Trabaho Party List sa Kongreso ang pagsulong ng mga batas sa pagbibigay ng maraming benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot sa higit 14 na milyong pisong halaga ng iligal na droga ang natagpuan ng mga mangingisda sa Bataan at Zambales. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isinurrender kahapon ng mga mangisda ng Bataan at sa Zambales ang kanilang mga na-recover sa dagat na mahigit sa 14 na milyong piso na halaga ng droga ayon sa ulat ng PNP at PDEA sa Zambales. Nasa 12 milyong piso mahigit na halaga ng shabu na tumitimbang ito sa 1,800 gramo ang isinurrender ng 8 mangisda sa Barangay Matain, Subic, Zambales na na-recover nila ito sa 19 nautical miles of Lubang Island, Mindoro Occidental. Habang sa Bataan, isinurrender naman ng isang mangisda sa Maribeles PNP at PDEA ang 2 plastic na naglalaman ng shabu na tumitimbang ito sa 350 gramo na nagkakalaga naman ito sa 2,380,000 pesos ayon kay Maribeles Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista. Na-recover naman itong droga ng mangisda na si Binildo Rioberos, 47 anyos, residente ng Barangay Kamaya, Maribeles noong pang September 25, 2024 sa Palawan, West Philippine Sea at kahapon lamang niya ito isinuko matapos makabalik at magkaroon ng pagkakataon. Sa ngayon, ang malaking halaga ng droga na isinurrender mula sa Zambales, Bataan ay nasa pangangalaga na ito ng PDEA Region 3 para sa tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7 taong gulang na batang babae na bangga ng motorsiklo sa San Jacinto, Pangasinan, sugatan. Sugatan ng 7 taong gulang na batang babae ng mabangga ng motorsiklo sa kahabaan ng highway sa Barangay Makayog, San Jacinto. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., tumawid umano sa kalsada ang bata at sakto naman ang pagdating ng motorsiklo. Nabundol at tumilapon pa ang bata sa kalsada dahil sa lakas ng impact nagtamuto ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na agad namang nadala sa paggamutan. Nagtamo rin ng minor injury ang 19 anyos na rider dahil sa pagbagsak ng kanyang motorsiklo. Hindi na nagharap ng reklamo ang mga magulang ng batang biktima matapos sagutin ng pamilya ng rider ang gastusin ng biktima sa hospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Under observation pa rin sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang isang 19 anyos na lalaki matapos saksakin ng minor de edad sa Zone 4, Km 11 sa Davao City pasado alas 7 ng gabi. Ang biktima na kilalang si alias Mel ay nagmula sa Kadunan, Davao Oriental habang ang suspect ay isang 17 anyos na pansamantalang nakatira sa Sasa, Davao City. Ayon sa investigasyon ng Sasa Police Station, bago ang insidente, nagiinuman ang biktima at suspect sa isa sa mga bahay sa nasabing lugar. Umuwi muna sandali ang suspect at pagbalik nito ay ilang beses sinaras ng suspect ang biktima na nauwi sa pagtatalo. Sa kasagsagan ng konfrontasyon, biglang sinaksak ng patalim ang biktima sabay takbo palayo ng suspect. Kagad namang tinulungan ng mga bystanders ang nasaksak na biktima at dinala sa SPMC o Southern Philippines Medical Center. Samantala naresto naman ang suspect na minor de edad sa ikinasang hot pursuit operation ng kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado na o nakalatag na ang paghahanda ng PNP Northern Samar para sa nalalapit na paggunita ng undas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Harris Ribato ng Northern Samar Police Provincial Office, kasado na ang kanilang security plan.
Mahigit sa 300 na PNP personnel ang nakatakdang i-deploy para sa seguridad doon sa mga matataong lugar, hindi lamang sa mga sementeryo. Pero ayon sa PNP ay sa mga area of convergence kabilang ditong mga mall, pantalan at mga terminals. Makikipag-ugnayan na ng PNP sa iba pang concerned agencies para sa kanilang mga pagbabantay. Ayon sa PNP, target nila na walang mangyaring mga untoward incidents sa paggunita ng undas sa buong lalawigan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bandayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mainit ang mata ng publiko sa mga magkarelasyong malaki ang agwat sa pagitan ng dalawa dahil sa viral post ng isang guro na ibinahagi ang love story ng dati niyang estudyante. Bilang paglilinaw, hindi ito pinagbabawal. Ngayon lamang kung ang relasyong ito ay sa pagitan ng nakatatanda at isang menor de edad, may mga bagay na dapat ikonsidera. Yan ang tinatawag na grooming. Ano nga ba ang grooming at ang parusa sa mga mapatutunayang gumawa nito? Tutukan ang report ni Rose Babiera sa Hoy, Bawal Yan! Laganap ngayon ang usapin ng grooming dahil sa paglitaw ng mga issue ng child trafficking at online sexual abuse or exploitation of children. Ngunit kadalasan, ang mga biktima ng grooming o mga nakakasaksi nito ay hindi alam na illegal pala ito at isang uri ng pang-aabuso. Ayon sa Child Rights Network, ang grooming ay ang intensyonal na pakikipagkaibigan ng isang matanda o iyong ganap na adult kung tawagin sa mga bata para sa personal at masamang hangarin. Bumubuo muna ito ng relasyon sa bata na nagiging tulay ng pang-aabuso at pananamantala niya rito. Kabilang sa mga manifestasyon nito ay ang pagbibigay ng pera, gamit o pagkain sa bata. Dahil may natatanggap na pisikal na bagay at emosyonal na suporta ang bata, hindi malinaw rito kung ito ba ay kabutihang asa lamang o grooming na pala ang ginagawa sa kanya. Kapag ang grooming ay nauwi sa sexual na pang-aabuso ng suspect sa biktima, ito ay tinatawag na statutory rape. Maaaring mapatawan ng reklusyon perpetua ang suspect sa ilalim ng Article 266 ng Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Maaaring makulong ang suspect ng hindi bababa sa 30 taon. Sa ilalim naman ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, mapaparusahan ng suspect ng prisyon mayor o ang pagkakakulong ng 10 hanggang 12 taon at pagmumultahin ng hindi bababa sa 50,000 piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng billiards, panibagong week na naman ang napagtagumpayan ng Taguig Stallions matapos nitong talunin ng MSW Mavericks sa Week 4 ng SBA. Ating balikan ang mga pangmalakasang Sharks action sa report na ito. Patuloy na pinapatunayan ng Taguig Stallions na sa kanila pumapabor ang ihip ng bola. Muli na naman kasi nitong dinumina ang kanilang naging laban kontra naman sa MSW Mavericks para sa Week 4 ng 9-ball match ng kauna-unahang Pro Billiards League sa bansa na SBA. Bagamat natalo sa Day 1 King of the Hill 5v5, matapos pangunahan ni Baset Kingpin Mokaybat ang Mavericks. Nakabawi naman ang mga ito sa Sharks doubles pagdating sa Day 2 dahil sa impressive performance mula kina Rodrigo Geronimo at Demosthenes Pulpul. Muling nakaisa ang Mavericks nang manalo si Jonas Silent Killer magbantay sa Day 3 1-on-1. Pero tuluyan ang nakuha ng Stallions ang momentum sa Sharks doubles at King of the Hill ng Day 4 and Day 5. Para tuluyang makalamang with 15-8 overall points. Kinilala bilang Player of the Week si Geronimo after delivering 3 break and run, 41% break success, idagdag pa ang 26 racks won with 86% overall rating. Samantala, simula noong October 14, may bago ng schedule ang mga laro ng SBA. Mula sa dating Miyerkules mula Linggo, kasalukuyan na itong mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes. Para sa mga interesadong matunghayan live ang naturang intense pool action, libre itong mapapanood sa Sharks Arena and Sports Bar sa Tomas Moratos sa Quezon City. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nag-viral sa social media ang nangyaring insidente sa Guts Tour sa Australia ni Olivia Rodrigo. Ang singer-songwriter kasi aksidenteng nahulog sa stage. Tila magkahalong pag-aalala at pagkabilib naman ang naramdaman ng fans matapos tumayo ang pop star na parang walang nangyari. Narito ang aking report. Aksidenteng nahulog sa stage ang film pop star na si Olivia Rodrigo sa gitna ng kanyang concert sa Melbourne, Australia. Dahil dito agad nagsigawan ng fans at nag-alala sa 21-year-old Grammy-winning singer. Pero tila walang nangyari at #The show must go on pa rin ang mantra ni Olivia na agad nakatayo at humirit pang, "That was fun." Kasunod yan ay tiniyak nitong okay siya at nagpatuloy sa naturang show. Ang insidenteng ito ay pinost din ni Olivia sa kanyang sariling TikTok at tinawanan na lang ang nangyari. Magunita na last October 5, dinala ni Olivia ang kanyang Guts World Tour sa Philippine Arena na dinagsa ng Philo Livis, kabilang na ang ilang Pinoy celebs gaya ni Marian Rivera, Dr. Vicky Bello, Mariel Rodriguez Padilla, na kasama ang kanilang mga anak. Nakisaya rin dito sina Andrea Brillantes, Alexa Ilacad, Charlene San Pedro at social media personality na si Niana Guerrero. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Bago po tayo magtapos, meron na lamang tayong 71 araw, 71 days bago ang Pasko. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.